Sumainyo ang Panginoon. Tuwing September 14 ay pinagdiriwang namin ang kapistahan ng pagtatangpo sa banal na krus. Exaltation of the cross. So bahagi nyo na sa taon na ito, 2025, pumatak sa araw ng Linggo. Kaya hindi namin palagi may pagdiriwang kasi hindi naman ito palagi pumapatak sa araw ng Linggo. Minsan ay sa loob ng 6 na taon o maaaring 5 taon. Depende sa pagsabi ng mga araw. So, pero ngayon, ito ay sa araw ng Linggo. Kaya yung paanyaya na pinahayag ni Jesus, bilang pagpapahalaga natin, alam natin na sa ating kultura, meron din tayong tinatawag na Santa Cruz ni Mayo. Yun naman po ay pagkatagpo, pagpapaalala ng pagkatagpo na krus na Jesus na pinahalak ni Emperor Constantine sa panguna ng kanyang nanay na si Santa Helena. So bahagi yun. Nung dumating po ako rin magkahalo sa Takusan, tapos ay yung tawag ito yung samahan na Mary Maria. Magkahiwalay po yun. Kaya po inyong mapapansin, hiniwalay natin yung posisyon ng Santa Cruz at saka yung posisyon ng pagdiriwang natin ng Flores de Maria. Kasi hindi namin maiintindihan kung ano yung kahalagahan. So, magkaiba po yung Santa Cruz, magkaiba po yung Flores. Pero yun yung isa sa mga kultura na hinahanap natin natagpuan natin ang krus na Jesus. Ngayon naman, sa pagdiriwang ngayon ay ang pagtatagpo ng krus na Jesus. Pagpapahalaga, biyaya mo na pinaalala sa atin na sabi nga mo natin, yung ating pagkilala sa krus na Jesus, hindi lang basta krus. Sabi ng iba natin mga kapatid na hindi mga Katoliko, tayo daw ay sumasamba sa kahoy. Eh sabi nga mo natin, hindi pwede krus lang ang ilalagay mo dyan, mawala ng katawan. Kasi ang nagbabanal sa krus ay si Jesus na nakapako yan, hindi lang gawa ng krus. Kasi noong bago dumating si Jesus during the Roman Empire, panahon na Jesus at kahit bahagi yung pagkatapos sila namatay sa Jesus, ang pagkilala sa krus sa Imperyo Romano ngayon, isang parusa. Parusa ng kamatayan kapag ikaw ay pinako sa krus. Yan yung pamamaraan nila noon ang tinatawag na death penalty. Kapag nakapako mo sa krus, hahandog ka sa kamatayan. Hindi lang basta parusa, ngunit parusa ng kamatayan. Sa atin,
ang pagkakilala namin sa krus ay no? Bahagi yun ang makikita natin. Hindi lang sa kanyang krus, doon pinako si Jesus. Tinignan mo natin muli doon sa unang pagbasa sa aklat ng mga bilang. Kasi sinasabi ba natin mga kapatid na masama yung gumawa ng mga imahe sa lumang tipan, paliwanag ko, nagpagawa ang Diyos sa pamamagitan ni Moises ng isang imahe na gawa sa tanso, no? Na ipinabili niya sa kahoy kasi ginagal ng mga Israelita na dahil sa kanilang kalikasan ng ulo ay sila ay naglalakbay na paikot-ikot for 40 years. 40 taon. Sabi nga kung lalakarin ka lang daw yung Egypt, kung ngayon lalakarin mula Egypt hanggang Israel, ay aabutin ka lang daw ng 12 days. So, baka malayo kang itukos. Pero yun ang nangyari. Dahil tinagat sila ng ahas, humingi ng tulong si Moises. Sa Diyos, anong sabi ng Diyos? Gumawa ka ng isang ahas mula sa tanso, inuho na ahas at itaas mo sa isang kahoy at ang sino man tumingin doon ay hindi mamamatay. Kaya huwag may maniwala ang sinasabi ng ibang mga kapatid natin na bawal gumawa ng imahe. Bawal sumamba sa imahe. Yun ang maniwala ng mga bawal. Tayo may mga imahe tayo. Hindi natin sinasamba yan. Yan ay tumutulong sa ating upang makita ang tunay na halimbawa na ipinamanig sa atin ng ating Panginoon. Lalo na yung imahe ng krus. Baka pala yung imahe ng krus, anong itinuturo niya? Itinuturo niya katulad ng pinamanig ko sa atin sa ibang sa araw na ito. Na sa kanyang pag-ugnayan kay Nicodemo. So, sino ba si Nicodemo? Isa po sa mga hanay ng mga Pariseyo na ipinamanig natin. Sinabi na sino mang aakin sa langit ay yung mga galing sa langit. At anong sabi ng Jesus? Na kung paano itinaas ni Moises, ibinalik tayo sa lumang tipan mula sa aklat ng mga bilang, kung di ko nagkakamali, ay 24, chapter 24. Anong sabi? Kung paano itinaas si Moises ang ahas, ay kinakailangan itaas ang anak ng tao. Para ang sino mang tumingin dito ay magkakamit ng kaligtasan. Bakit? Kasi ano ba yung pinapamanig ng imahe ng krus ni Jesus? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ipinahayag sa akin si Panginoon ngayon, ang sinabi ko dito, no? Gayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pamagitan ay si Kristo na nagbigay ng kanyang sarili. Kasi ganyan yung pag-ibig. Pagbibigay ng sarili, hindi makasarili. Yun ang halimbawa ng pinangamanig ng krus. Kaya
Kaya po, marami ngayon ang kasalanan, bakit nagkakasala? Ang ugat ay alin? Hindi gawa ng pagbibigay ng sarili. Nagiging pakasarili. Hinaangkin na lahat ng bagay. Pero sa krus, anong ipinamanin? Pagbibigay ng sarili. Pag-aalay. Paghahandog. Pagsasakripisyo. Para magdulot ng kaligtasan. Magdulot ng kaligtasan. Hindi walang pagpasakasa sa buhay. Pero iba ang nahihirapan. So sa pamagitan ng krus na Jesus, tayo iniligtas mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Hindi sapagkat kinuha sa kanya, ngunit alin, ibinigay na Jesus. Pero gawa ng alin, pag-ibig ng Ama sa atin upang magdulot ng kaligtasan sa atin. Kaya kung makita niyo ang krus, maging yung panyaya namin, pagkita mo kapag ako nag-bless ng mga bahay, at least makita namin mayroon kayong krus sa inyong mga bahay, may crucifix kayo. At sabi na natin, paano malaman na yung si Jesus? Kaya kamo yan ay nakalagay na Indre. Hindi lang yan basta kung sino na andyan. Ang ibig sabihin ng Indre, Yesu Nazareno Rex Judogo. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Jesus na taga Nazareno, hari ng mga Hudyo. Yan yung paratang na ibinigay sa kanya, no? Ni Poncio Pilato. Kaya maliwanag na rin si Jesus yan. Kaya napakalaga ho, yung simbolo at pagtatanghal ng krus. Na siyang magbibigay sa atin ng lakas ng ating pagkilos. Tayo ay nagkakatanda ng krus, pinahalaga natin yung krus, pero sana makita natin na pinapaalala sa atin higit sa lahat ang kanyang walang pag-ibig na siya nawang pag-uubutan ng ating lakas upang tumugon sa kanyang panawagan, upang tunay na makita sa atin na tayo ay kanyang iniligtas.